Welcome to our new website, angpinoy.org. This website is to search for Filipinos here and abroad who are successful. And their success is motivated by values, religious values. And they can be either Christians or non-Christians, Catholics, Protestants, or Muslims. We are a group of 5 people. Alex Buenaventura, President of the One Network Bank. Nicolas Fernandez, Owner-Manager of Fairbert Construction. Leonila Baby Coquilla, Manager of the Central Office of the Philippine National Bank in Davao City, and Nancy Bollicer, Owner and Manager of NBM Computer Systems. We are looking for celebrities, the Filipinos here and abroad, who can show to us the power of goodness. You know that each one of us is born with inherent goodness that cannot be erased by sin or crime, but can be the source of transformation, of change, and new life. Maminaw kasi sa tanan ng mga tao sa kalibutan ngano man nga kung magboxing ka, mangandi ka, magluhod ka before and after boxing ba? Lahat ng gusto kong matupad pinapaubaya ko lahat sa kanya. Kahit yung bago ako lumaban, talagang sabi ko sa Lord, ikaw na bahala kasi hindi ko man alam yung hindi ko kaya ito kung hindi dahil sa inyo, kung hindi niyo ako gabayan. Kaya naririnig lahat ng dalangin. Ito sa ring makita kung ang imong attention ba wala nagatanaw sa mga tao dito buraw nagpamalandong ka pagka ang Ginoo na sa imong presensya kung wala pa magsugod ng boxing. Naniniwala po kasi ako sa ating lahat, kahit na hindi sa boxing, na pag ikaw nagnanalig sa Panginoon, walang imposible. Katulad lang, example lang yung fight ko kay De La Hoya. Napakalaki ni De La Hoya, malakas, malaki ang timbang. Pero tinalo ko siya ng ganun kadali. Parang na-surprise ang mga tao na talagang humanga sila. Yun, kung walang Panginoon, hindi magkaganon yung fight, hindi ako mananalo. Si Lord ang gumawa nun. I believe God and I know He's with me on that night. Rosary ba? Why do you wear? Ano mga gamit mo? I wear rosary every time I came up to the ring because I do 9 days before the fight, rosary. I do that. 9 days novena? No, 9 days novena. So you believe also in the help of Mama Mary? Aside from the Lord, you believe that Mama Mary also helped you? Oh, like Jesus Christ na pinanganak ni Mama Mary. So kailangan nating purihin ang ina ni Jesucristo. Alam niyo po, ang pangarap ko
magkaisa lahat ng tao. Ayaw ko ng magkagulo-gulo. Kasi iisa lang tayo. Kung ikaw naniniwala sa Panginoon talaga, ang Panginoon, pag nag-aaway tayo, masasaktan siya, nalulungkot. Katulad din ng isang nanay at tatay sa pamilya, pagka nagkagulo yung mga anak mo, nag-away-away, hindi masaya yung mga magulang. Ito kanina sa simbahan, no? I noticed na very focused ka. You were not distracted about what you were saying. Pero parang ang iyong attention nandiyan lang sa sa rites of the baptism. I was very surprised, no? Pagdating sa harapan ng Panginoon, kailangan irespeto natin kasi kung ibang tao nga, nire-respeto natin like the President, Vice President, Senators, nire-respeto natin. That's correct, that's correct. Ano pa kaya ang Panginoon? I was also happy na you asked me to baptize your child, no? Queen Elizabeth. Why did you give her the name Queen Elizabeth? As 5 months pregnant pa lang si Jinky, naisip ko, parang sabi ko, nag-isip lang ako na, sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng, yung sana maisip ko yung dapat na ipangalan ko sa anak ko. Gusto ko sa kanila na lumaki sila na katulad ko, na isang bata no na marunong magdasal, may takot sa Panginoon, at madasalin, marespeto sa kapwa. To the young people of the Philippines today, especially young people, what do you want, what do you like to tell them? Hindi mapabata man o hanggang sa mga matanda, kailangan tanungin nyo yung sarili nyo, gaano ka ba ka-close sa Panginoon? Hindi pwedeng nagdadasal ka, close ka na sa Panginoon. Hindi pwede yon. Kung gaano ka kadalas ka-close sa Panginoon. Matulog ako, bago ako matulog, nagdadasal ako. Pag gising ko sa umaga, nagdadasal ako. Bago ako kumain, nagdadasal ako. Pagkatapos kumain, nagpapasalamat ako. Lahat ng ginagawa ko, yun na yung routine ko. This program that we have, we are trying to discover mga Filipinos like you who succeed because of the religious values, faith in God. Would like you to say something to our Filipinos here and abroad. Ang inaano ko kasi, Bishop, there's a lot of people saying that, we also believe God. Bakit hindi namin nakukuha yung mga dinadasal namin? Yung ganyan, hindi kami siniswerte. Kasi kung naniniwala ka lang sa Panginoon dahil may kakailangan ka sa buhay mo, ay hindi maganda. Hindi maganda yon. Kaya bago maglaban, sa tonight, laban. Sa umaga, nagmimisa kami, nagmamas kami. After the fight, nagmamas din kami. After the fight. Win or lose yan, after the fight, nagmamas din kami. Gusto kong ipaalam sa kanila kasi pag sinasabi ko to sa baka sabihin nila, hindi sila maniwala sa akin ba? Baka si Manny, parang nasiraan na ng bait. Naranasan ko po na kinausap ako ng Panginoon. Naranasan ko yan. Tumayo balaybo ko. Naranasan ko yan. Pero pag sasabihin ko yan, siyempre, maaaring yung iba maniwala, maaaring iba hindi naniniwala. Pero before ako nag-champion, naranasan ko, I'm very lucky na sa billion people sa around the world na ako isa sa mga nakausap ng Panginoon. So you see, like everyone else who is born with an inherent goodness, which is not and cannot be erased by sin or crime, Manny Pacquiao too has this other side, which is good and can be godly. This other side, which you saw in several footages, reflects very clearly his deep faith and trust in God, whom he worships even in the boxing ring, and where he makes the sign of the cross and wears around his neck the rosary beads of the Blessed Virgin Mary. In summary, Manny Pacquiao wants to tell us God loves him in a very special way. He claims he experiences the presence of God in a very personal way. He hears his voice, and he says every success must be attributed to this God who loves him in a very special way.